Dito sa mundo ng crypto, isa po sa pinakamahalagang bagay na dapat po nating bantayan ay ang mga regulasyon na ipinapatupad ng gobyerno. Kamakailan lamang po ay inihayag ng Securities and Exchange Commission or SEC na kailangan pong paigtingin ang mga batas at regulasyon sa mga Virtual Asset Service Providers o VASP bago po dumating ang taong 2027. Ngayon ay ano po ang dahilan sa likod nito? At ano po ang magiging epekto nito sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ngayon ay bakit nga ba kailangang higpitan ang crypto regulations dito sa Pilipinas? Ayon po kay SEC Chairman Emilio Aquino, kailangan pong maging mas mahigpit ang regulasyon sa mga VASP bago ang taong 2027 dahil po sa paparating na pagsusuri ng Financial Action Task Force or FATF. Ang FATF ay isang global organization na nagbabantay sa mga bansa upang tiyakin na sumusunod ang mga ito sa mga patakaran laban sa money laundering, terrorism, at saka illegal financial activities. Noong nakaraan, napasama na ang Pilipinas sa tinatawag na gray list ng FATF. Ibig sabihin, minarkahan po tayo bilang isang bansang may kahinaan sa pagpapatupad ng anti-money laundering at counter-terrorist financing measures. Kung hindi po tayo makakasunod sa mga global regulations, may posibilidad na muli po tayong maisama sa listahang ito o mas malala pa sa blacklist. Kapag nangyari ito, magiging mahirap ang pagpasok at paglabas ng pera sa bansa na maaari pong makaapekto hindi lang sa mga crypto investors kundi pati na rin sa buong ekonomiya natin. Ngayon ay ano po ang mga bagong regulasyong maaring ipatupad? Isa sa mga pangunahing rekomendasyon ng FATF ay ang mas mahigpit na regulasyon para sa mga VASP na kinabibilangan ng mga crypto exchanges at iba pang serbisyong may kaugnayan sa virtual assets. Meron po tayo ritong ilang mga posibleng pagbabago sa regulasyon. Una ay ang licensing at saka supervision. Ang mga VASP ay kailangan pong rehistrado at lisensyado katulad ng mga bangko at iba pang traditional na financial institutions. Pangalawa ay ang Know Your Customer or KYC requirements. Dapat po nilang kilalanin o verify o i-record ang impormasyon ng kanilang mga kliyente upang maiwasan po ang money laundering at iba pang illegal na gawain. Pangatlo ay ang transaction monitoring. Kailangan po magkaroon ng mga sistema upang bantayan ang mga crypto transactions na lampas sa $1,000. Pati na rin ang mga kahina-hinalang transaction na maaari pong i-report sa mga otoridad. At ang pang-apat ay ang stricter AML or CFT compliance. Mas mahigpit na pagpapatupad ng anti-money laundering at saka counter-terrorist financing measures upang mapanatili ang seguridad ng ating financial system. At ngayon ay ano naman ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiasts. Para sa mga aktibong crypto traders at investors dito sa Pilipinas, maaaring may positibo at negatibong epekto ang mga bagong regulasyon na ito. Pagdating po sa positibong epekto, ay magkakaroon ng mga ligtas na crypto ecosystem dito sa Pilipinas. Ang mas mahigpit na regulasyon ay maaari pong magpigil sa mga scam at fraud na madalas na nangyayari sa crypto space. Bukod dito, mas magiging madali rin para sa bansa na makipag-transact sa ibang bansa dahil hindi na tayo ituturing na high risk sa global financial markets. Pagdating naman po sa negatibong epekto ay maaari pong magkaroon ng mas mahigpit na requirements bago makapagbukas ng crypto account o makapag-withdraw ng pondo. Maaari ring magkaroon ng mas mataas na fees para sa compliance requirements ng mga VASP. Bukod dito, ang mga maliliit na crypto businesses ay maaaring mahirapang sumunod sa mga bagong regulasyon. At ayan po bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Sa isang banda, magandang hakbang ito upang mapanatili ang seguridad at integridad ng ating financial system. Ang crypto space ay puno po ng mga posibilidad pero may kaakibat din itong panganib, lalo na sa usapin ng money laundering at saka fraud. Kaya't kung ang layunin ng SEC ay protektahan ang ating ekonomiya
at tiyakin na ang Pilipinas ay hindi muling mapasama sa FATF Gray List, dapat nating suportahan ang mga hakbang na ito. Sa kabilang banda, kailangang tiyakin ng gobyerno na ang mga regulasyon ay hindi magiging pabigat sa mga crypto investors at saka startups. Dapat po nilang balansehin ang seguridad at innovation upang hindi mawalan ng gana ang mga negosyante at investors sa larangan ng crypto. At sa kabuuan, ang pinakamahalagang gawin natin bilang crypto traders at investors ay manatiling updated sa mga pagbabago sa regulasyon. Siguraduhin nating sumusunod tayo sa mga patakaran upang maiwasan ang anumang problema sa hinaharap. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.